O breaking news mga kababayan, balik NBI na po atong ating mga ex-Marines. At kung dati 16 lang sila mga kababayan, ngayon ang 18 kompleto na sila bumalik sa NBI mga kababayan kasama si Atty. Baligod. At ewan na natin mga kababayan dahil kung dati-rati andun si Mike Defensor na naka-video mga kababayan, eto hindi na sumama si Atty. Mike Defensor. Gayon pa man andito ang mga media mga kababayan na nakakuha ng footages. Pero ang nangyari sa loob, atin pong antabayanan. Samantala, narito po ang report mga kababayan. Kumpleto ng humarap sa National Bureau of Investigation o NBI Ayan ang sila, 18 dating Marines at bagmen umano ni dating Congressman Zaldico. At Bakit umano? Bagman daw di umano. Kung dati-rati mga kababayan, sabi nila doon sa hearing na mga kababayan, nung dinidiin pa nila si Zaldico. Si Zaldico mayroong mga bodyguards na mga military daw mga kababayan. Ngayon, di umano na. ayon sa legal counsel na si Atty. Levy Baligod, hindi totoo na hindi sila pumayag na mausisa ng NBI tungkol sa kanilang affidavit. Ang mga detalye ibabalita live. Handa sila Ang sabi nila, wala kaming tinatago. Wala kaming tinatago. Pero hindi dapat mga kababayan na hayaan lang yung Marines na andun sa kwarto. Dapat kasama ang kanilang abogado. Ni Giselle Ricafort. Giselle? Balik National Bureau of Investigation yung labing na napakilalang dating sundalo at security aide ni Congressman Zaldico ng Ako Bicol. Ngayon din yung abogado nila na si Atty. Levy Baligod. Eto bakit walang outrage dito ang media mga kababayan Parang hindi breaking news sa kanila na, eto na ang matibay na ebidensya mga kababayan ng kurakutan sa ating bansa. Parang just an ordinary day lang sa mga media. Kasi matapos silang ipasabina ni NBI Director Atty. Melky Matibag sa ikalawa ng pagkakataon. Niyabang si Sa Matibag. interview kinabulaanan ni Baligod na hindi pumayag yung mga dating marina maupisa ng Bureau tungkol sa kanilang affidavit. Hindi anya totoong background check o identity verification lang yung nangyari sa una nilang pagharap noong March 12. Pero kahit ba sinurusyon niya yung limitasyon ng sabina ng NBI, pumayag si Baligod na isa-isa ng Bureau yung mga ex-marine. Sige, subukan yung gipitin nyo yan ng mga isa-isa niyan. Ang sabi ng mga ex-Marines mga kababayan, tatapusin na natin ito hanggang sa huli. Hanggang kamatayan mga kababayan. Idiniin ng abogado na parang inutusan lamang ng ombudsman ng Bureau na bumili ng suka pero nag-grocery na raw ito. Ombudsman lang anya at hindi ang NBI ang nag-obliga sa kanilang magsumite ng individual affidavit. Kaya nga mga kababayan etong ginagawa nila sa NBI mga kababayan, kagaya lang din ang ginagawa ni Marcos doon sa ICI para tumagal mga kababayan at hindi makakausad. Ang matter na ito na binubulgar ng 18 Marines mga kababayan ay yung sangkot, opisyalis ng gobyerno. Kaya ang may jurisdiction dito mga kababayan, ombudsman. Pinapatagal lang yan ni Boying Jan sa NBI mga kababayan. Pakinggan natin. Kung sinabi ng lead investigator na pati yung laman ng affidavit ay tatanungin nila. Anong karapatan nyo na magtanong sa laman ng affidavit? Korte na ba kayo, NBI? So sabi ko, sandali lang. Mukhang lalampas kayo doon sa ibinigay sa inyo na authority, yung Overstepping na. Bending dalo na naman. delegated authority. Parang inutusan kang bumili ng suka. Nag-grocery ka na. Nag-grocery na. Suka lang ang pinabili mga kababayan. Bumili pati mga toyo. Parang ganon. Toyo at mantika. Sinabi ni Baligod na magsusot Can't afford pala. Pagdating sa cashier mga kababayan, walang pambayad. Pagdating sa singilan, hindi makasagot. Committee sila ng hinihingi mga dokumento ng NBI kagaya ng contract of employment. Pero dahil wala na anya rito si Zaldico para mag-issue ng certification, secondary evidence na lamang yung isusumite nila particular yung mga larawan ng identification. Naghahanap pa ng proof of employment. Lord, certification. Naghahanap pa ng certificate ng NBI mga kababayan. Hindi naman yan isang parang private company mga kababayan na Kailangan talaga ng certificate of employment, Lord. And cards, pinasurrender din kasi umano sa mga ito yung kanilang mga ID ng ma-terminate sa trabaho. Kung ano-ano na lang kanilang ginagawa ang paggigipit mga kababayan pati certificate of employment nahanap pa.
paano na yan? Wala dito si Zaldico. natin ang abogado. Tapos yung tinanong pala si Bangag, mga kababayan, na bakit ayaw niyong mapauwi si Zaldico? Sabi ni Bangag, kailangan kasi ng kooperasyon sa ano doon sa bansa daw, mga kababayan, na pinagtataguan ni Zaldico. Ay, nako. Ayaw talaga nilang mapauwi si Zaldico dito, mga kababayan, dahil sila ang magko-corroborate dito sa kwento. Hindi na kwento, testimonya ng 18 Marines na ito. At marami pang maibubulgar si Zaldico. Ang hiningi sa amin ng NBI, yung contract of employment, mga screenshot ng mga chats nila, original ng mga pictures. And so many Oo, others, no? original ng mga pictures. Natanggap namin yung subpoena ng NBI noong Biyernes lamang. Yung iba umuwi sa mga kanilang bahay yun, no? Oo. Ura-urada. Tapos nanganak pa yung isang mga kababayan, asawa ng Marine. Yung contract of employment na hinihingi nila, ang problema namin, wala na dito si Zaldico. Kaya Diyos ko Lord, contract of employment pa. issue ng certification na empleyado sila. So, ang secondary evidence namin ay yung kanilang mga identification cards. Diba? Pero nung terminate sila, sinasurrender ang kanilang mga identification cards. Pero meron kaming mga litrato ng identification cards. Meron sila mga picture. Inakusahan ni Baligod si dating budget secretary Nonsense ang mga pinagtatanong nitong NBI, mga kababayan. Diyos ko Lord. Bakit pa kasi kayo makisawsaw dyan, NBI? Amena Pangandaman na personal umanong tinanggap yung malay-maletang pera mula sa mga dating sundalo. Ayon sa Oo, si Amin na Pangandaman. Bakit hindi yun ang ipatawag nyo, NBI? Yung mga nakatanggap ng maleta. abogado, nangyari yung delivery kay Pangandaman sa basement 3 ng Horizon Lacson! Homes. Oh, Nang Lacson! tanungin kung may mga ebidensya laban sa dating kalihim, tumango lamang si Baligod. Pero Meron yan, mga kababayan. Ang sabi ni Baligod, hindi ko ilalabas lahat ngayon. Dahil parang gera ito, mga kababayan Mauubos ang bala mo. Kauumpisa pa lang. aminado siya na hindi lahat ng inaakusahang politiko direkta o personal na tinanggap yung mga feedback mula sa pagtutunan. Makakalusot yung ilan, mga kababayan. Pero itong sinabangag talaga at si Romualdez, talagang wala to escape, pati si Sandro. Pakinggan natin. Yung iba, pero yung iba, personal. Halimbawa, si Secretary Pangandaman. Pangandaman. Siya tumanggap Pumunta siya sa basement 3 ng Horizon Homes. Aroy, ang kapal no, Amina Pangandaman. Yun yung patawa-tawa lang, mga kababayan, no, na parang walang problema ang bansa. Tapos, ang Mindanao, mga kababayan, na kung saan kababayan niya, kinaltasan nila ng pondo, mga kababayan, sa DBM. Diyos ko, Lord. Binawasan ng pondo ang Mindanao. Siya mismo ang tumanggap. Taga Mindanao siya. Ngayon, tumanggap ng maleta. Hindi direkta, no? Oh. Hinihinga na ng DZRH News ng paayag si Pangandaman kaugnay Wala ng na, aligasyon. hindi na mahagilap Pero eh. hanggang sa mga oras na ito, wala pa rin siyang tugon. Nasaan ka na, Pangandaman? Ang 18 dati umanong bagmen is Umano na ngayon, mga kababayan. Dati-rati sabi nila na mga military daw, mga Marines daw ang ni Zaldico. Mga alalay, mga driver. Oh. Zaldico nang dumating dito sa NBI kanina. Sa bilang na yan, 16 daw ang dating miyembro ng Philippine Marines at 2 naman ang miyembro noon ng Philippine Army. Kayo lang naman media nagsasabing 18 Marines. Kaya nga tayo, mga kababayan, nahawa tayo na 18 Marines. Oh. Tapos sasabihin nilang sinungaling daw tayong sinabing 18 Marines. O sige, ex-Marines. Tama nila ang kanilang abogadong si Levito Baligod. Levito! Pasok! Humarap sila sa NBI matapos makuha nitong Biyernes ang panibagong subpoena kaugnay sa investigasyon ng kanilang mga aligasyon laban sa mga Sinong opisyal ng nandyan? gobyerno na Baligod. natatanggap umano ng kickback mula sa mga flood control project. Kaugnay niyan, sinabi rin na Baligod sa panayam niya sa media na dala nila ang ilang dokumento at mga patunay na naging empleyado ni Ko ang mga dating sundalo. Bakit dyan mga kababayan, nag-focus ang itong NBI? Mga buisit talaga, Hindi ni Baligod na pumayag sila sa one-on-one interview dahil wala naman umano silang tinatago kahit hindi pa ito saklaw ng unang subpoena ng NBI na background check lang. Background check. I-background check niya yung nakatanggap ng maleta. Tanging si Attorney Ferdinand Topacio lang umano ang hindi pumayag sa one-on-one interview para sa kanyang kliyente na si dating Para sa kanyang kliyente na si
Mike Defensor. Wala sila dyan eh. Ngayon mga kababayan, the second time aran, wala sila Atty. Topacio, sayang. Grabe, ginisan nila yung pinagtulungan nila yung taga-NBI. Congressman Durog na Defensor. durog. Tutol si Baligod sa naunang suwestyon ni NBI Director Melvin Matibag na dapat palitan na siya ng mga dating sundalo dahil kabilang din siya sa mga iniimbestigahan. Pakinggan natin ang pahayag ni Baligod. Para siyang nagtatanga-tangahan. Hindi niya alam ang Nagtanga-tangahan. Hindi niya- Oh, si Matibag. alam ang regulasyon. Oh. Bakit wala bang karapatan ang mga 18 Marines na pumili ng sarili nilang abogado na gusto nila? Kaya nga. Oh, pati siya mga kababayan, nadala na rin sa sa 18 Marines na term. Sasabihin na naman nila mga kababayan na sinungaling dahil hindi daw lahat Marines. Dahil yan kasi sa media mga kababayan nagsabing 18 Marines. 16 lang. Sige. Pero 18 ex-militaries o 18 whistleblowers. Ganyan. Wala pang pahayag dyan si Matibag, samantala kasama naman sa tinitignan. Kamuting kung may kahoy daw yan si Matibag, no? Sabi ni ang Topacio. mga dating sundalo laban sa mga opisyal umano ng gobyerno na nahatira nila ng mali-maletang pera. Naungkat kasi kung direktang tinanggap umano ng mga opisyal ang kickback. Pakinggan natin muli ang bahagi ng pahayag na yan kay Baligod. Halimbawa, si Secretary Pangandaman. Siya mismo Pangandaman. ang tumanggap eh. Pumunta siya sa Ito yung sinabi basement kanina. 3 ng Horizon Homes. Oh, ito na mga kababayan, no. Ang sabi ni Lacson, we will go where the evidence leads us. Bakit hindi nyo pinuntahan itong ebidensya? Mga syunga talaga. Siya mismo ang tumanggap. So, hindi totoo yun. Hindi direkta, no? May media pa daw mga kababayan na tumanggap din. Inilagay nga sa kanyang van sa likuran. O dito niya ilagay. Sabi daw. Oh. Kaya ang mga media ngayon, parang mga kababayan, soft na soft sa isyong ito. Ang Horizon Home sa Bonifacio Global City sa Taguig ay isa sa mga bahay ni Ko. Samantala nakipag-ugnayan din Zaldico. tayo sa panig ni Pangandaman pero wala pa siyang pahayag No comment! Oh, si Bersamin, no comment. momento sa ngayon, November 2025, nang mag-resign sa pwesto si Pangandaman bilang delikadesa umano matapos Ay, delikadesa. Pinapatahimik nga. masangkot ang DBM sa issue ng katiwalian. Anong masasabi dito mga kababayan? Post your comments below.